Nagpaliwanag ang LTFRB kung bakit inaprubahan nila ang dagdag singil sa pasahe sa mga pampasaherong jeep. Tiniyak din ng ahensya na ipapamahagi nila ang mga fuel subsidy upang direktang maibsan ang gastos sa mga tsuper sa krudo. Si Elijah Canlas sa detalye. Bahagyang makahihinga ang mga hari ng kalsada dahil inaprubahan na ng DOTR at LTFRB ang hirit na taas pasahe sa jeep. Ayon sa LTFRB, piso ang dagdag sa minimum fare ng mga traditional jeepney habang 2 piso naman sa mga modern jeepney. Ipinaliwanag ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II na ang hakbang na ito ay isang paraan ng pamahalaan upang balanseng matugunan ang pangangailangan ng mga driver at commuter. We considered, of course, fuel price. No? Ang kinonsider namin fuel price dito ranges from 75 to 80 pesos per liter. This was, I think, last week's prices. No? We also factored in the increase in spare parts costs na mga 14%. Kasabay nito, tiniyak ng ahensya na ipapamahagi na ang fuel subsidy upang direktang maibsan ang gastos ng mga tsuper sa krudo. So if you will see our distribution, when we're ready, lalabas na natin yun. No? Wala ho tayong hindi binigyan. Lahat ng driver, hindi ng operator, dati operator lang pinag-uusapan. Hindi po. Driver na po pinag-uusapan po dito kasi alam namin sila po sumasagot ng presyo ng krudo pagdating sa magay ng jeepney. No? Dahil dito, laking pasasalamat ng mga jeepney driver na gaya ni Rick Perez dahil may maaasahang suporta na mula sa gobyerno. Yung tulong naman ng gobyerno para sa amin mga driver, ako naman yung nagpapasalamat dahil makakatulong sa amin yan na kahit pa paano makakadagdag kami, dagdag krudo, dagdag ng gasolina namin. Sa panig naman ng mga commuter, sinabi ng ilan nating mga kababayan na panibagong adjustment ito mula sa kanilang budget. From North Caloocan kasi ko, tawag nito, ang pamasahe ko araw-araw, from there to Pilcoa, 45 pesos na. So masyado nang mataas yun. Then from here to Vertis North, 13 pesos pa. Siguro ang kaya ko lang hanggang 90, yung mga ganyan lang. Pero yung tataas pa, hindi na. Sana po hindi na lang kasi ataas na po lahat ng bilihin. Parang hindi na po kakayanin. Tapos yung sahod hindi naman po tumataas. Sa harap ng mga hamon sa taas pamasahe at taas presyo ng petrolyo, nakatutok ang pamahalaan upang siguraduhin na mapoprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Elijah Canlas mula sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.